Good day mga ka-trouble. Dala naman tayo sa ating balitang basketball. Pero bago yan, huwag kalimutang subscribe at hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga video. Alright mga ka-trouble, ngayong araw pag-uusapan about sa basketball, sa PBA, sa Gilas Pilipinas. Dahil ngayon magkakanap na rin ang PBA draft, maya-maya lang po. So yun, at bago yan, babalita ko muna itong ating FIBA ranking na magandang balita dahil tumaas po tayo ng dalawang posisyon. Ngayon dati from number 14 nasa number 38 na tayo at medyo maganda po yan dahil nanalo tayo sa China at malaking bagay talaga kaya medyo tumaas din ang ating ranking. At kasama natin sa pagtaas itong Japan na nasa 26th place na ngayon at ang Iran ay nasa number 27, so nalampasan na ng Japan ang Iran, at ang Lebanon ay nasa number 28, at ang China naman ay number 29, at ang Jordan ay number 32. So ayun po yung ranking ng mga Asian countries natin. Dahil sa panalo natin sa China, nagkaroon tayo ng 1-4 win-loss record. Sapat na para makapasok tayo sa Olympic qualifier tournament na gaganapin next year sa 2024 Paris Olympics. So kahit na po ganyan na nangyari, malaking bagay pa rin ang panalo natin dun sa China. Sa USA naman po, sila po ang nangunguna ngayon dahil sa pagkatalo ng Spain sa early second round ng FIBA World Cup. USA na po ang nanalo ngayon dahil sila ay nag-number 4 place sa kakatapos lang na tournament. So nasa number 1 na uli ang USA at number 2 naman ang Spain. At ang Germany ay tumaas ng malayo. Number 3 na po sila ngayon at number 4 ng Australia. At ang silver medalist naman ng Serbia ay nasa number 5. At number 6 na ang Canada at ang Argentina naman ay number 7. So malaki rin tinaas ng Latvia dahil from number 22 nasa number 8 na sila ngayon dahil sa magandang performance sila at nakapasok sa semifinals or knockout stage nitong FIBA World Cup. So number 9 na ngayon ang France at number 10 na ang Lithuania. So congratulations sa Gilas Pilipinas sa pagtaas ng ating ranking. Sana magtuloy-tuloy pa. At ito naman natin balita about sa PBA. So magaganap na ang rookie draft ngayong araw dito po, dyan po sa Robinsons Place, Manila. So mga unang kukuha dito ang Terra Firma, pangalawa ang Blackwater, number 3 and number 4 sa Rain or Shine dahil sa number 4 na yun, dahil po galing po yun sa Phoenix Suns dahil sa trade nitong nakaraan kay Nick DeMusis at Jamie Mocon. At number 5 naman itong Northport, number 6 naman ang Phoenix Super LPG, number 7 ang NLEX, number 8 ang Meralco, at number 9 naman nakakuha ang number 10 ang Converge dahil sa mga trade na ginawa nila, at number 11 naman itong Northport, at number 12 naman ang Terra Firma ulit dahil sa CJ Perez trade. So kung titingnan natin, marami pong sa first round, dalawa po sa Rain or Shine, dalawa sa Converge, at dalawa sa Northport, at dalawa rin sa Terra Firma. So yung mga big teams, wala po silang dito, pick lalo na Ginebra, San Miguel at Token Tex dahil na-trade na nila ang kanilang mga players noon para magpalakas pa sa kanilang lineup. So yun po mga katrobalit, ngayon naman nagtungo na ang Gilas Pilipinas din po sa Calamba, Laguna para mag-training. At ang lineup po natin ay ganun pa din. So far wala pa rin pong update kung makakapaglaro itong si Calvin Abueva or tsaka si Jason Perkins. Yun kasi wala po pong inilalabas itong Asian Committee kung papayagan mo makapaglaro itong sila Calvin Abueva. Dahil originally wala pa sila sa listahan na 16, so nangangarap na hindi pa sila makapaglaro. Kaya malaking development yan para sa Gilas Pilipinas. At kung titignan natin ang lineup so far ng Gilas, sa guards meron tayong Terence Romeo, Thompson at saka si Chris Newsom. Ang mga wings natin, itong sila R.R. Pugoy, Calvin Abueva nga po, at si Jerson Perkins, Calvin Aptana at si Brownlee. Ang bigs natin dito is so far meron tayong 4 na si Motaw Tuha na may listed 6'8 height, Japit Aguilar with 6'9 at Pajardo with 10 at Kuwami with 10. So tingin ko palag naman itong line na to, talagang sana lang may-aprubahan itong si Perkins at Abueva pag sila po magkapalakas ng ating wings. Yun po mga katrobol, sa abang natin ang mga susunod na balita at happy naman po ang mga Gilas fans dahil yun nakaraang practice ng women's team at saka men's team ng Philippine team. Pinayagan po ni Al Francis Chua at ang SMC Corporation na makakapag-picture itong mga players with the fans. Talagang magandang panimula ito para sa SMC sa pag-take over nila sana dito po sa ating Gilas Pilipinas. So yun po ating mga update mga katrobol. Ano po masasabi nyo sa final lineup ng Gilas Pilipinas? At kung titignan natin, talagang malakas po talaga ito guys mga katrobol, right? Kayo po, ano po ang inyong mga opinion? Paki-comment na po down below at isa-isahin natin yan. Once again, this is Troubleshoot. I'm out.